Sobrang ganda at napakahalaga po ng tanong na ito. Maraming salamat, Ken. Alam niyo ba kung ano nangyayari kapag namamatay ang tao? Pero bago yan, dapat malaman natin na meron tayong physical world at spiritual world. Ang physical world present yung ating physical body, itong flesh natin or yung ating laman mga kasambers. And then sa spiritual world naman ay yung mga hindi natin nakikita and only God has the power or control. Sa physical or natural, alam natin na kapag tayo ay namatay, titigil at tumibok yung ating puso, yung ating mga kidney, yung ating mga liver, yung mga internal at lahat ng ating organs, no, titigil po silang lahat. Ngunit ang pagkawala natin sa physical world na ito or pag-depart natin sa physical world at physical body natin ay hindi pa natin katapusan, but that's just the beginning of our spiritual journey either sa hell or sa heaven. Parati po nating isipin na lahat po na nakikita natin sa paligid natin, ako, ikaw, tong mundong ito ay magugunaw, mawawala, mabubunok, babagsak at masisira. Pero yung word ng Panginoon po ay hindi. Kung kaya lahat ng nakita natin po sa physical world na ito ay ephemeral, fleeting or temporary. Hindi sila naglalast or tumatagal. O sa spiritual process naman tayo, merong series of events. So hindi lamang siya isang proseso, isang pangyayari ang mangyayari after we die. Unang-una sa lahat, parati nating tatandaan na meron pong dalawang uri ng tao pag namatay. Isa ay yung mananampalataya ni Kristo, namuhay na may pananampalataya, paniniwala, pananalig at personal relationship sa Panginoon. Sila yung mga taong tinanggap at mapatinanggap nila si Lord Jesus Christ na Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Yung pangalawa naman ay walang paniniwala, opposite, walang paniniwala, yung walang close relationship sa Panginoon, and then hindi nila tinanggap si Lord Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. So in short, ay hindi pleasing yung kanilang buhay nung sila po ay nabubuhay sa mundong ito. Question, paano ba natin malalaman na may close relationship or may pananampalataya ang isang tao sa Panginoon? Makikita mo yung mga taong may close relationship sa Panginoon, tinanggap nila si Lord Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Sila yung mga taong may panahon sa Biblia, may panahon sa panalangin at may panahon sa paggawa ng kalooban or will ng Diyos. So sila yung gumagawa ng two greatest commandments. Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. And love your neighbor or your fellow people as you love yourself. So kabaliktaran naman, yung mga taong walang pananampalataya kay Lord Jesus Christ, yung mga taong hindi nila tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas si Lord Jesus. Sila yung mga taong walang panahon sa Biblia, sa panalangin at paggawa ng kanyang kalooban. Tama? Tama, sila yung mga taong mababaw lang ang pagtingin sa purpose ng buhay sa mundong ito. Sa mga taong namatay na may pananampalataya at close relationship sa Panginoon ay may dalawang posibleng mangyayari. Una, yung soul or spirit nila ay mapupunta sa langit because they received Christ as Lord and Savior. Ang related Bible verses natin ay John chapter 3 verses 16, 18 at 36. Para sa mga mananampalataya ni Kristo, death means being away from the body or physical body kasi hiwalay yung ating kaluluwa, sa ating physical body. Tapos yung soul or spirit na ito will be at home with the Lord. Parang uwi na siya sa ating Creator, mga kasembres. Ang related Bible verses naman natin dito ay 2 Corinthians chapter 5 verses 6 hanggang 8, tapos Philippians chapter 1 verse 23. Tapos yung pangalawang pangyayari naman according sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 hanggang 17 ay magkakaroon tayo ng resurrection. So yung ating katawan po ay papalitan ng glorified body ng Panginoon. So parang heavenly body siya, mga kasembreros. Ganito po yan, kung ang ating soul or spirit ay taken away to heaven immediately, yung ating physical body naman sa libingan ay parang nag-aantay lang siya, mga kasembreros, ng resurrection na oras at panahon na itinakda ng Diyos. So ang term doon ay parang sleeping, natutulog lang yung ating physical na katawan. So although naagnas naman siya at nabubulok, mga kasembreros, pero kapag proper time na ay mag-resurrect yun, mga kasembreros, tapos yung ating soul and spirit ay mag-reunite. Tapos sa resurrection na yan ay mag-reunite yung ating body, soul and spirit na maging isang tao na. Kumaga pa, yun na yung persona, yung being natin, mga kasembreros, na set for eternity. Hindi lamang siya million years, hindi lamang siya billion years, kundi infinite. Endless. Time doesn't exist sa heaven, mga kasembreros. So ganun po siya. So mangyari ito kapag bumalik na yung bagong heaven. So that's Revelation chapters 21 hanggang 22. Yan yung mangyari sa mga taong tumanggap at nanampalataya kay Lord Jesus Christ sa mundong ito. Pero ang mangyayari naman sa mga taong hindi nanampalataya, walang oras sa Biblia, sa panalangin at sa paggawa ng kalooban ng Diyos, ay iba po ang kasasapitan. Yung mga taong hindi pleasing sa harapan ng Panginoon, yung kanilang buhay nung sila po ay nabubuhay pa sa mundo. Kung
ang nag-aantay sa mga tao may pananampalataya kay Lord Jesus Christ ay eternal heaven, eternal peace, joy, love mga kasembreros. Kabaliktaran naman ito sa mga tao walang pananampalataya, eternal torment or judgment naman or separation from God sa impyerno ang mangyayari sa kanila. Although pareho lang ang proseso dun sa mga taong nanampalataya kay Lord Jesus Christ, ito mga taong hindi nanampalataya at hindi nila tinanggap si Lord Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Same process lang, mag-aantay lang din sila. And then sa judgment day naman mga kasembreros ay eternal heaven lang yung inantay nila, yung sa taong mananampalataya kay Kristo, tapos yung mga walang pananampalataya kay Lord Jesus Christ ay eternal torment or parusa. So ang related verse natin dito ay Luke chapter 16 verses 22 hanggang 23. Also Revelation chapter 20 verses 11 hanggang 15 ay nagsasabi na yung mga taong hindi nanampalataya kay Lord Jesus Christ will be judged mga kasembres ng Panginoon sa resurrection time. In short, bago dumating ang resurrection, merong temporary hell or temporary heaven na kung saan po ay nag-aantay, may waiting or sleeping moment or sleeping stage mga kasembreros. Nag-aantay ang mga taong may pananampalataya at yung taong namatay na walang pananampalataya. Alam niyo po yung Biblia, napakakompleto po nito. Sinasabi rin po dito na yung mga taong hindi nakalista, yung pangalan sa Book of Life or Aklat ng Buhay, ay automatic po na mapupunta sa impyerno or eternal torment sa hell. At para naman sa ating mabuhay dito sa mundo na mabuhay, kasi iba naman yung mundo na mapatay mga kasembreros, meron pa tayong pag-asa, no? Meron pa tayong oras mga kasembreros at panahon. Kung kaya let's read, let's love, let's obey what's in the Holy Bible. Kasi yung existence natin sa mundo ito ay hindi lamang dito. We are set to eternity mga kasembreros. Kung pa sa eternity, hindi lang million years. It's eternal. Hindi lang siya billion years either, no? Kung yung buhay natin ay yung lalim, yung reason, yung dahilan ng purpose ng buhay natin ay forever. Hindi lang siya dito, no? Hindi lang tayo dito mga kasembreros. Let's always think na if we are preparing our future dito sa mundong ito, let's also prepare yung eternity, no? Yung buhay natin sa kabila. At maraming salamat Kian sa iyong napaka-purposeful at napakalalim na tanong. Muli ito si Kasembrero Dennis, ang Little Kuya Kim na nagsasabing ang buhay at ang purpose ay mararanasan at mahanap natin sa Diyos. At laging tandaan, wagi at lamang ang may alam kung kaya yan ang kaalaman at katotohanang dapat alam mo.